Alam mo, kadalasan kapag pinag-uusapan natin ang ideya ng kabilang buhay o yung sukdulang gantimpala, meron agad ba yung inaasahang partikular na imahe sa utak natin, di ba? Oo, yung parang isang sikat na classic painting. Tama. Kaya ikaw na nakikinig sa atin ngayon, subukan mong ipikit ang mga mata mo sandali. Kapag inisip mo ang salitang paraiso, ano bang nakikita mo? Sigurado ako ang unang pumapasok sa isip mo ay mga puting ulap, nakalutang, payapa, medyo walang hugis, at parang isang walang hanggang kalawakan ng puting liwanag, di ba? Ganyan na ganyan ang nasa isip ng nakararami sa atin. Mga taong may pakpak, nakasuot ng mahahabang puting damit, tapos tumutugtog ng alpa habang nakaupo sa ulap. Parang isang purong espiritual na kalagayan na walang bahid ng pisikal na mundo. Oo, malinis nga pakinggan pero parang sobrang abstract, hindi ba? At sa totoo lang, parang nakakaboring din kung isipin mo ng matagal. Naging sobrang komportable na kasi ang tradisyon natin sa ganyang paglalarawan. Kumbaga, isiniksik sa isip natin na ang paraiso ay isang lugar na hindi natin mahawakan, isang estado na umiiral lamang sa kabilang dimensyon, kung saan puro kaluluwa na lang tayo. Pero para sa iyo na nakikinig ngayon, ikaw, na alam kong laging naghahanap ng mas malalim at mas malinaw na pag-unawa sa mga bagay-bagay, babasagin natin ang nakasanayang imaheng iyon ngayon. Mismo. Gusto kong kalimutan mo muna yung mga nakalutang na ulap at purong espiritual na kalagayan na yan. Dahil ngayon, susuriin natin ang mga inipong pananaliksik, mga sinaunang teksto, at mga pag-aaral patungkol sa bagong langit at bagong lupa mula sa aklat ng Apokalipsis. Partikular na sa Kabanata 21 at 22. At ang pinakamisyon natin sa paghihimay na ito ay ilatag sa iyo ang mismong disenyo at arkitektura ng pinal na destinasyong ito. Dahil kapag binasa natin ang mismong mga orihinal na teksto ng walang halong haka-haka, ang inilalarawan para sa walang hanggang kaligayahan ng mga mananampalataya ay hindi isang malabong espiritual na lugar. Teka, paanong hindi? Kasi ito ay isang literal, pisikal at ganap na binagong mundo. Grabe, pisikal na mundo talaga. Kaya umpisa na natin. Dahil ang unang malaking pagbabago sa pananaw na ibinibigay ng mga tekstong ito ay hindi tungkol sa kung paano tayo aakyat, Oo, hindi tayo aakyat. kundi kung ano ang bababa. Okay, himayin natin ito. Sa isip kasi ng marami, ang ultimate goal ay takasan ng daigdig na ito, tapos lumikas tayo sa langit. Pero ano ba talagang sinasabi ng malaking disenyo? Kapansin-pansin sa mga tala na pagkatapos ng malaking paghuhukom, pagkatapos itapon si Satanas sa tinatawag na lawan ng apoy, base dun sa mga nakaraang aralin natin, hindi ang tao ang aalis sa lupa para tumira sa langit ng habang buhay. Oh, baliktad. Baliktad ang nangyari. Ang paraiso ang mismong bababa sa atin, dito sa lupa. Wow! Parang isang malawak kang pagpapaganda o matinding renobasyon ng bahay, pero hindi lang ito simpleng paggiba ng dinding at pagpipintura ng bago. Sa sukat ito ng buong planeta. Totoo niyan. Isipin mo iyon, imbes na ipalipat tayo sa ibang tirahan dahil nasira na ng tuluyan ng luma nating bahay, ang mismong mundong ginagalawan natin ang aayusin at gagawing perpektong tahanan. At may matinding lohika iyon, di ba? Oo nga, bakit ka nga ba lilikha ng isang napakagandang pisikal na mundo sa simula kung iiwanan mo lang din pala sa huli, di ba? Sayang naman. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin na ang temang ito ng pisikal na paraiso ay tumatakbo mula sa pinakaunang pahina ng mga teksto hanggang sa huli. Hindi ito plan B lang. Hindi siya parang naisip lang bigla dahil nagkamali ang tao? Hindi. Ito ang katuparan ng matagal ng inaasam ng sangkatauhan mula pa nang paalisin sina Adan at Eva sa orihinal na hardin. Ang layunin ay para makapiling ng Diyos ang tao sa isang perpektong pisikal na lupa. Nakasaad nga sa mga pananaliksik natin na maging si Abraham, isang napakayaman at makapangyarihang tao sa kasaysayan, ay piniling nanirahan lamang sa mga tolda buong buhay niya. Wait, teka muna. Gusto kong balikan yun. Kasi ang ganda ng detalyeng yan. Si Abraham, may kakayahang magtayo ng malalaking palasyo at sarili niyang imperyo kung ginusto niya, di ba? Pero naging parang palipat-lipat lang siya. Tumira lang sa tolda. Bakit niya gagawin yun?
Dahil alam niyang anumang itayo niya sa panahong iyon gamit ang sarili niyang mga kamay ay pansamantala lang. May hinihintay siyang iba. Oo, nakatingin siya sa isang arkitektura na hindi gawa ng tao. At ang arkitekturang hinihintay niya ay tinatawag sa mga teksto na Bagong Jerusalem. Isang lungsod na mismong bababa mula sa langit patungo sa isang binago at nilinis na lupa. Grabe, isang buong syudad na bababa. At ang pagbababang ito ng Bagong Jerusalem ay inilalarawan gamit ang isang napaka-emosyonal at makulay na imahe. Sinasabi ng teksto na ito ay kumikinang na parang mamahaling yas na tulad ng isang babaeng ikakasal na nakagayak para sa kanyang asawa. Wow, babaeng ikakasal. Ang lalim ng hugot nun. Ipinapakita kasi nito ang kasukdulan ng paghahanda at pagmamahal. Hindi ito bumababa na parang isang malamig na sasakyang pangkalawakan na puro bakal. Mayroon itong init at kahalagahan ng isang selebrasyong pinaghandaan ng libu-libong taon. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan natin. Dahil ngayong malinaw na sa atin na isa itong literal na syudad na bababa sa isang physical na lupa, kailangan nating pag-usapan ang sukat. Handa ka na ba sa mga numero, kaibigan? Nakakalula ang mga numerong ito. Ayon sa mga teksto natin, ang lungsod na ito ay 2,200 kilometro ang haba, 2,200 kilometro ang lapad, at pakinggan mo itong maigi, 2,200 kilometro ang taas. Napakalaki niyan! Teka, paano natin mai-imagine yan? Kung ang base ng syudad na ito ay lalagay natin dito sa Pilipinas, sasakupin nito ang buong bansa at aabot pa ang kabilang dulo nito hanggang sa iba pang mga bansa sa Asya. At ang taas, 2,000 kilometro pataas, ang mga komersyal na eroplano ay lumilipad lang sa humigit kumulang 10 hanggang 12 kilometro mula sa lupa, di ba? Oo, tama ang pagtatansya mo. Ibig sabihin, ang syudad na ito ay lumalampas pa sa kalawakan natin. Paano tayo makakahinga doon? Ibig sabihin ba nito iba na ang batas ng pisika o kalikasan doon? Talagang mapapaisip ka sa bagong kalikasan ng syudad na ito. Ipinapakita ng mga sukat na ito na bagamat pisikal ang lungsod, susunod ito sa isang bagong uri ng kalikasan na hindi pa natin lubos na nauunawaan ngayon. Ngulit may mas malalim na kahulugan ng sukat na ito. Ano yon? Pare-pareho ang haba, lapad at taas na nangangahulugang isa itong perpektong kubo o sa pananaw ng iba, hugis piramide, pero tutukan natin yung hugis kubo. Sa sinaunang mundo, partikular sa malaking templo sa Lumang Tipan, merong isang maliit na silid doon na hugis perpektong kubo din. Ito ang tinatawag na pinakabanal na dako. Diyan pumapasok ang punong pari ng isang beses lang sa isang taon, tama ba? Yung silid kung saan sinasabing nananahan ng presensya ng Diyos sa lupa. At grabe yung mga patakaran doon, nakakatakot pumasok. Oo, isang maliit at madilim na silid na mahigpit na binabantayan ng makapal na kurtina. Kung hindi ka karapat-dapat, maaari kang mamatay sa pagpasok doon. Ngunit ngayon, pansinin mo ang pagkakaiba. Ang buong Bagong Jerusalem na may sukat na 2,000 kilometro sa bawat gilid ay isang dambuhalang pinakabanal na dako. Wow! Ang mensahe ng teksto, wala ng kortina, wala ng mahigpit na pagbabawal. Ang buong siyudad ay naging sentro ng presensya ng Diyos at lahat ng nakatira roon ay may direktang kalayaan na lumapit sa Kanya anumang oras. Nakakakilabot yung simbolismo na iyon. Ang orihinal na maliit na kwarto ay naging isang buong kontinente na umabot sa kalawakan. At alam mo, hindi lang sukat ang kahanga-hanga dito, kundi ang mismong mga materyales na bumubuo sa lungsod. Gawa raw sa jasper ang mga nagtataas ng pader. Mamahaling ba to yan? Oo, tapos ang 12 pundasyon nito ay pinalamutian ng iba't ibang klase ng pinakamamahaling bato sa kasaysayan. At yung mga tarangkahan niya may 12 pinto at bawat isa ay gawa sa tig-iisang higanteng perlas. Isipin mo na lang ang laki ng perlas na kailangan para maging pintuan ng isang siyudad na ganyang kalaki. At may mahalagang detalya patungkol sa mga taranghang yun. Binabantayan sila ng mga anghel, ngunit malinaw na sinasabi ng teksto na ang mga taranghang ito ay hindi kailanman isasara. Kahit gabi.
Kahit kailan. Sa sinaunang mundo, ang mga pader at pintuan ng lungsod ay mahigpit na isinasara tuwing lulubog ang araw upang protektahan ang mga tao laban sa mga kaaway, tulisan o mababangis na hayop. Kaya yung pagiging laging bukas ng mga taranghangan ng Bagong Jerusalem, isa itong matapang na pahayag ng sukdulang kaligtasan. Wala nang banta sa labas, ang kapanatagan ng mga tao sa loob ay ganap at buo. At kapag naglakad ka papasok sa mga bukas na taranghang yun, aapakan mo ang pangunahing kalsada na gawa sa purong ginto, na kasing linaw ng salamin. Teka, kailangan nating himayin ito sandali. Ginto na malinaw at tumatagos ang liwanag. Imposible yan sa kasalukuyang siyensya natin, di ba? Oo, ang ginto sa atin ay siksik na siksik at hindi nasisinagan ng liwanag. Parang ganito yan, kaibigan. Isipin mo ang malinaw na tubig o isang napakalinaw na salamin. Walang nakatagong dumi, nakikita ng lahat ang bawat sulok, walang lihim. Ganito ang inilalarawan ng malinaw na ginto. Sobrang dalisay nito, tinanggal na ang lahat ng dumi, kaya tumatagos ang liwanag. Hindi na kailangan ng makakapal na pader para magtago. Dahil sa lipunang ito, walang sinuman ang may kailangang ikiya. Walang sekreto. Perpektong kalinisan. Ang ganda ng pananaw na yan. Ang material mismo ang nagpapaliwanag ng kultura ng siyudad. Ngunit madalas, sa kabila ng lahat ng nakakamanghang strukturang pisikal na ito, ang mas nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa teksto ay hindi ang kung ano ang naroon, Kundi kung ano. kundi kung ano ang wala rito. Yung tinatawag nating kapangyarihan ng mga bagay na nawala. Kasi kapag binasa mo ang mga teksto natin, biglang may listahan ng mga bagay na tuluyang nang inalis. Sinasabi doon walang luha, walang kamatayan, walang kalungkutan, walang pag-iyak at walang sakit. Nakakaluwag ng dibdib pakinggan. Gusto kong itanong sa'yo na nakikinig sa atin ngayon. Alin sa mga nasa listahan ni Ian ang pinakagusto mong mawala ng tuluyan sa buhay mo? Para sa akin, yung walang sakit at walang kamatayan dahil nakakapagod na, hindi ba? Araw-araw tayong nakakakita ng paghihirap sa balita, sa mga ospital na punong-puno, sa sarili nating mga kaibigan at pamilya na nagkakasakit. Ang isiping may isang literal at pisikal na sibilisasyon na inalis na ang lahat ng iyon, hindi ba't nakakapangilabot sa ganda? Paano nangyari iyon? Ang dahilan kung bakit tuluyan nang nawala ang mga iyon ay dahil inalis na ang ugat ng lahat ng pagkabulok at pagkasira, ang kasalanan at ang sumpa. Nakasaad din kasi sa teksto na hindi kailanman papasok sa lungsod ang anumang marumi. Walang mamamatay tao, walang sinungaling o sumasamba sa mga huwad na Diyos. Bale nilinis talaga ng buo. Oo, wala ring gabi. At wala na ang sumpa na unang ibinigay sa lupa doon pa lang sa pagbagsak ng tao sa simula ng kasaysayan. Lahat ng nagdudulot ng hidwaan ay binunot mula sa ugat. Wait, may isa pang wala sa listahan na nagpatigil talaga sa akin nung binabasa ko ang mga pananaliksik natin. Walang templo sa buong siyudad. Sa buong kasaysayan ng relihiyon at pananampalataya, ang templo o ang simbahan ang laging sentro ng komunidad, di ba? Ito yung espesyal na lugar na kailangan mong puntahan para makausap ang Diyos. Bakit biglang walang templo sa pinakabanal na lungsod sa lahat? Ito marahil ang isa sa pinakamalalim na detalye ng teksto natin. Kapag naintindihan mo ang kultura ng mga unang nakabasa nito, ang kawalan ng templo ay isang nakakagulat na konsepto. Ngunit malinaw ang sagot, walang physical na templo dahil hindi na kailangan ng representasyon o partikular na lokasyon para sa pagsamba. Ang presensya ng Panginoong Diyos mismo at ng tinatawag na kordero ang magsisilbing templo ng buong lungsod. Grabe, sila na mismo? At wala ring araw o duwan, dahil ang mismong kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay liwanag. At ang kordero ang nagsisilbing ilawan na tumatanglaw sa bawat sulok. Hindi na kailangan ng mga pisikal na liwanag mula sa kalawakan dahil ang mismong pinagmulan ng liwanag at buhay ay naroon na kasama nila sa araw-araw. Nabanggit mo ang kordero. Kailangan natin bigyan ng pansin ang mga numero na natagpuan natin tungkol dyan. Dahil minsan, mabilis lang itong palagpasin ng mga nagbabasa. Bakit kordero? Bakit hindi leon o hari ang ginamit? Ang salitang kordero,
ginamit ng 29 na beses sa aklat ng Apokalipsis. 29. Ikumpara mo yun sa pangalang Hesukristo na ginamit lang ng 7 beses. At Kristo na 4 na beses lang. Bakit ganun karami ang pokus sa kordero? Napakahalaga ng mga bilang na yan. Ipinapakita nito na sa kabila ng sukdulang tagumpay, kapangyarihan at perpektong estado sa pagtatapos ng kwento, ang titulong mas piniling gamitin ng paulit-ulit ay ang nagpapaalala ng matinding sakripisyo. Sa sinaunang panahon, ang kordero ay ang hayop na inialay upang magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Kaya may koneksyon sa pag-aalay. Mismo. Kaya kahit nasa perpektong paraiso na ang lahat, kung saan wala ng sakit at kamatayan, ang sentro pa rin ng pagkilala at pagsamba ay ang pag-alala sa presyong ibinayad upang maging posible ang pagpasok nila roon. Makikita mo rin na ang kasaysayan ng sakrifisyong ito ay bahagi ng disenyo ng syudad. Paano naging bahagi ng disenyo? Ayon sa mga teksto natin, ang 12 pundasyon ng manaking pader ng lungsod ay may nakaukit ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Pinag-uugnayan ng detalyeng ito ang kasaysayan ng mga unang mananampalataya, ang presyo ng kaligtasan at ang pinalang gantimpala. Ibig sabihin, ang kasaysayan natin ngayon, yung mga pinagdaanan ng mga naunang mananampalataya, yung mga paghihirap nila para sa katotohanan, hindi lang yun basta ibinaon sa limot pagdating sa paraiso para magsimula ulit. Nakaukit iyon sa pundasyon mismo ng syudad na titiran nila. Tama ka dyan. Paano mabubuhay ang syudad na ganyang kalaki? Puro bato, ginto at hiyas na lang ba lahat doon? Parang walang buhay, ha? Hindi. Ito isang syudad ng purong mineral lang na walang buhay. Dito natin makikita kung ano ang dumadaloy mula sa mismong trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng pangunahing kalsada ng lungsod, dadaloy ang isang kumikinang na ilog ng tubig ng buhay na kasing linaw ng kristal. At ang mas nagbibigay ng sigla sa syudad na ito, sa magkabilang pampang ng ilog nakatanim ang puno ng buhay. Grabe yung pagbabalik na yan, ang puno ng buhay. Nakita natin ang eksaktong puno na ito sa pinakaunang mga pahina ng kasaysayan, doon sa orihinal na hardin, di ba? Matapos magkasala ang tao, ipinagbawal silang lumapit dito. Nilagyan pa nga ng anghel na may nagliliyab na espada para bantayan ang daan para hindi sila mabuhay ng walang hanggan sa isang nasirang kalagayan. At na yun, sa pinakahuling bahagi ng buong teksto, nandito ulit siya, na ibalik na. At mas malawak pa ang epekto nito ngayon kaysa doon sa unang hardin. Nakasaad na ang puno ng buhay na ito ay nagbubunga ng 12 iba't ibang uri ng prutas at namumunga ito buwan-buwan. Hindi ka magsasawa sa iisang lasa lang. Higit pa rito, may espesyal na gamit ang mga dahon ng puno. Sinasabi ng teksto na ang mga dahon nito ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Teka muna. Gusto kong questionin yan sandali dahil parang may hindi tumutugma sa binasa natin kanina. Sige, ano yun? Sabi natin kanina sa listahan ng mga wala sa syudad, wala ng sakit, wala ng luha, at walang kamatayan. Kung wala nang nagkakasakit, bakit meron pang mga dahon na pampagaling doon sa gilid ng ilog? Hindi ba magulo yun? Meron bang nagkakasakit pa rin doon pero may mabilis na gamot lang? Isang napakagandang tanong na madalas pagtalunan ng marami. Ngunit kung susuriin ng mabuti ang orihinal na wika, ang salitang isinalin bilang pagpapagaling dito ay hindi nangangahulugan ng paggaling mula sa isang umiiral na sakit o karamdaman. Isipin mo na lang na hindi ito parang gamot mula sa ospital na iinumin mo dahil may sakit ka. Parang bitamina o sustansya ito. Kaya hindi siya lunas sa may sakit, kundi para hindi magkasakit. Tumpak! Isa itong patuloy na provisyon na ibinibigay ng Diyos upang panatilihin ang walang hanggang sigla at perpektong kalusugan ng mga tao. Ito rin ay isang matibay na simbolo. Ang mga dahong ito ay kumakatawan sa patuloy na pag-aalaga ng Diyos na nagtitiyak na hindi na muling magkakaroon ng anumang sira sa relasyon ng mga tao sa isa't isa, na ang mga bansa na dati ay naglalaban-laban sa lupa ay tuluyan ng may perpektong kapayapaan. Wow, napakaganda nun! Dito rin natin makikita na ang kalikasan,
ang ilog at puno ng buhay at ang pinakamataas na uri ng sibilisasyon at lungsod ay perpektong nagkakaisa. Walang polusyon at hindi sinira ang kalikasan para lang sa pag-unlad ng siyudad. Isang sibilisasyon at kalikasan na nasa perpektong balanse. Kaya ngayon, ang pinakamalaking katanungan na dapat nating harapin, ikaw na nakikinig sa atin, ano ang kailangan para makapasok ka sa lugar na ito? Sa isang siyudad na gawa sa malinaw na ginto, na hindi na kailangan ng araw, at kung saan naroon ang walang hanggang probisyon ng puno ng buhay. Kasi, malinaw sa mga binasa nating pananaliksik, hindi ito otomatik ang bukas para sa lahat. May matinding proseso bago makapasok. Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang katanungan na marahil ay ang buod ng lahat ng pinag-aaralan natin ngayon. Sino nga ba ang makakapasok? Binabalaan tayo ng teksto na ang sinumang marumi, mapanlinlang o sumasamba sa mga huwad na Diyos ay hindi makakapasok. Bale, sino lang ang pwede? Tanging ang mga tao, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, sila lamang ang papayagang manirahan, pumasok sa mga tarangkahan at maghari kasama ng Diyos magpakailanman. Ibig sabihin, ang mga tao habang narito pa sa kasalukuyang magulong daigdig ay piniling magtiwala at isuko ang kanilang buhay doon sa kordero. At alam mo, hindi sila nakapasok doon dahil naging perfecto sila dati o dahil wala silang naging kasalanan sa buong buhay nila. Nakapasok sila dahil nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng kordero na siyang mismong nagsakripisyo para bayaran ang mga pagkukulang nila. Kita mo kung paano nagkakaugnay-ugnay ang lahat ng detalye sa disenyong ito? Walang bahagi na aksidente lang na isulat. Talagang wala. Mula sa hugis kubo na disenyo ng arkitektura, sa mga malilinaw na materyales na sumisimbolo sa kalinisan, sa kawalan ng templo dahil nandoon na mismo ang Diyos, hanggang sa nag-iisang requirement para makapasok. Lahat ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may inihandang isang seryoso, makatotohanan at pisikal na hinarap. Hindi lang ito isang abstract na panaginip. Wow, ang dami nating napag-usapan sa paghihimay natin ngayon. Subukan nating ibod ang naging paglalakbay mo kasama namin, kaibigan. Nagsimula tayo sa pagbasag sa lumang ideya mo na ang paraiso ay mga ulap at pagtugtog lang ng alpa. Sa halip, pinag-aralan natin ang isang napakadetalyado, literal at pisikal na pangako. Isang totoong lugar. Oo, isang 2,000 kilometrong gintong lungsod na hindi natin aakyatin kundi bababa sa isang binagong pisikal na lupa. Isang lipunan kung saan ang kalikasan ay nagbago na upang tuluyang alisin ang sakit, luha at kamatayan. At kung saan ang kagandahan ng kalikasan tulad ng puno at ilog ng buhay ay perpektong isama sa isang masiglang komunidad ng iba't ibang bansa na dating magkakaaway pero ngayon ay magkakasama ng payapa. Ito ay ang ganap na pagbabalik ng orihinal na plano ng Diyos, ngunit ginawang mas malawak, mas matatag at permanente na tatagal ng magpakailanman, gaya ng eksaktong salita mula sa teksto natin. Kaya bago natin isara ang usapang ito, ibabato ko ulit sa iyo ang mikropono, aming expert. Meron ka bang huling kaisipan para sa ating kaibigang nakikinig ngayon na maaari niyang pagnilayan o baunin sa pagpapatuloy ng kayang araw? Oo nga, no? Kung pinapahalagahan ng Diyos ang pisikal na daigdig na ito na umabot sa puntong aayusin niya ito, marahil ay hindi natin ito dapat ituring na parang basurahan na basta na lang nating iiwanan at babaliwalain balang araw. Boom! Ang ganda ng pananaw na yan. Isang hamon para sa kasalukuyan na nag-ugat sa isang matibay na pangako ng hinaharap. Sa iyo na walang sawang nakikinig at natututo kasama namin, maraming salamat sa pagsama sa aming malalayumang talakayan. Ang paghihimay na ito ay ginawa at idisenyo para lamang sa iyo, aming kaibigang learner. Maraming salamat sa pakikinig. Patuloy kang maging mausisa, patuloy kang magtanong at maghanap ng lalim sa bawat bagay, at laging tandaan, ang anumang impormasyon ay pinakamahalaga kapag ito ay tunay na inuunawa at ginagamit sa totoong buhay. Kaya sa susunod na ipikit mo ang iyong mga mata para isipin ang sukdulang gantimpala na inihanda para sa iyo, wag ka nang bumalik sa mga malabong ulap at lumulutang na espiritu. Sa halip, isipin mo ang matibay na pader na jasper, ang liwanag na tumatagos sa purong ginto,
at ang mga higanting tarangkang gawa sa perlas na hinding-hindi na muling isasara. Yun ang tunay na destinasyon. Hanggang sa muli nating pag-uusap,